Itong Martes, sinigur naman ni Pangulong Aquino ang agarang pagresolba at pag-aresto sa mga taong nasa likod papasabog sa Cotabato City. Yan ang naging pahayag ng Pangulo sa ginanap na pagpupulong ng mga Cabinet Security Cluster hinggil sa naturang kaso. Balikan natin ang report ni Rocky Ignacio. Tiniyak ni Pangulo Aquino ang pagkakaresto ng nasa likod ng pagsabog sa Cotabato City sa lalong madaling panahon. Tinulong na ng Pangulo ang Cabinet Security Cluster dahil sa pangyayari na naganap halos isang linggo matapos ang pagsabog sa Cagayan de Oro City na ikinasawi ng 8 katao. Sa pakikipag-usap ng Pangulo sa Subic Report, sinabi ng Pangulo na may hawak ng suspect ang gobyerno sa insidente at tinitingnan na rin ang posibleng koneksyon ng dalawang pagsabog. I call the security cluster precisely to tackle this particular matter. No? Merong suspects at this point in time. The suspects have been the objects of our concern for a very long time, and we've been pursuing the said suspects. Hindi pa sigurado that they are the parties responsible for this. No? Like in other instances, I'm sure that we will be able to get all of these culprits in due time. Pagtiyak pa ng Pangulo, titingnan ang lahat ng anggulo sa malagim na insidente. Nauna nang hiniling ng Cotabato City, Japal Giani Jr. na huwag muna isang tabi ang anggulo ng terorismo. Hindi pa rin kasi sino ang target ng pagsabog dahil naganap ito matapos dumaan sa lugar ang SUV ng kapatid nito na si City Administrator Cynthia Giani Sayad. Magkagayuma, iginit ang Pangulo na wala namang indikasyon na ang pangyayari may kinalaman sa pinalabas na global alert ng Amerika sa North Africa at Middle East. Wala tayong indicator na gano'n ang pangyayari. At ulitin ko, dahil hindi lang naman yung terrorism angle ang tinitingnan, meron din potential, may political angle dyan sa Cotabato, meron din potential criminal naman sa Cagayan de Oro. So we are exhausting all of these leads. We're developing parang cases, no? Or investigating the same leads to determine exactly who perpetrated. Maganda rin siguro later on yung the how. Ngayon meron tayo ng how, yung the why. And eventually, all this will help us arrest the concerned individuals. Bagamat hindi patukoy ang motibo ng magkahiwalay na pagsabog, aminado ang Pangulo na may ilang grupo ang nagpaplano na idiskaril ang peace process ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. Nauna nang tiniyak ng Pangulo na determinado ang pamahalaan na matamo ang tunay na kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Huwag natin kalimutan na meron talagang mga ilang sektor na ayaw magpatuloy yung ating peace process. At siguro, pinaghahandaan to, pero talagang magiging imposible na nandun tayo parate sa lahat ng lugar, sa lahat ng oras para ma-prevent lahat ito. Talagang terrorist by their nature, ihinan lang sila, tago-tago, lihim. Pero palagi ko, mahahanap rin natin sila in the near, kundi very near, in the near future. Samantala, pag-aaralan pa rin ng Pangulo ang kahilingan ni Mayor Giani na isailalim sa state of emergency ang lungsod dahil sa insidente. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.